Si Lynn ay isang ina na nawalan ng anak na sa hindi inaasahang pagkakataon ay mapapalapit sa isang bata na nawalan ng ina. Pinagtagpo ng tadhana ang kanilang mga mundo dahil batid nito na ang parehong nawalan ng siyang maghihilom sa puso nilang sugatan. Subalit, ano pa nga ba ang handang gawin ng isang ina na nawalan ng anak para sa isang batang hindi niya naman kaano-ano? Hanggang saan nga ba aabot ang pagsakripisyo ng isang yaya para sa kanyang alaga? He was in critical condition for several hours, but we were able to perform a partial liver transplant. What? Nalilitong tanong ni Wade. A transplant? You mean someone donated? But how? Who? Napansin ng doktor ang gulat at pagkalito sa mukha ni Wade. Kaya't maingat itong nagsalita. Mr. Delaney, you may not know this yet, but the donor was someone very close to your son. It was Miss Lynn. Nanlaki ang mga mata ni Wade. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Lynn? Halos bulong niya. She donated her liver? Mahirap para sa isang ina ang mawala ng anak. Ito ang pinakamabigat na sakit na naramdaman ni Lynn sa buong buhay niya. Isang sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon at isang alaala na habang buhay niyang dadalhin. Noong mawala ang nag-iisang anak niya, isang inosenteng batang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapamuhay ng buo dahil sa kapabayaan ng sarili nitong ama. Pakiramdam ni Lynn ay nawala na rin ang bahagi ng kanyang sarili. Ang puso niya ay tuluyang nabiyak at ang bawat tibok nito ay tila humihiling na sanay siya na lang ang nawala, imbes na ang kanyang anak. Mula noon hindi na naging pareho ang kanyang mundo. Ang bawat gising sa umaga ay may kasabay na pagbangon ng sakit. Ang bawat katahimikan ng gabi ay may kalakip na bulong ng alaala. Kahit gaanong kasayang paligid, laging may kulang. Isang puwang na hindi niya maipaliwanag. Isang kasalatan na tila walang sino mang makakatugon. Walang halakhak, walang regalo. Walang yakap na makakatakip sa nawala. May kulang. Madalas siyang bulong habang nakatitig sa mga bituin sa gabi. May kulang na hindi kayang punan ng kahit anong yakap. May kulang na hindi na babalik. At kahit ilang taon pang lumipas, ang lumbay ay nananatili. Ang bawat Pasko ay tila may kakulangan. Ang bawat kaarawan ay isang paalala ng kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Lynn na mabuhay pa rin. Dahil naniniwala siyang kahit hindi na maibabalik ang anak na nawala, maaari pa rin makahanap ng bagong liwanag. Isang panibagong dahilan para bumangon. Isang bagong pag-aasa na maaaring hindi kapalit, pero pwedeng maging tulay upang muling maramdaman ang kahulugan ng buhay. Isang janitress si Lynn sa isang pribadong ospital sa Maynila. Mahigit 3 taon na rin siyang nagtatrabaho roon. Tahimik, masipag at walang reklamo sa buhay. Hindi man marangya ang kanyang kita, sapat na para sa kanyang katotohanang may trabaho siya at may dahilan para bumangon tuwing umaga. Matapos kasi ang pagkawala ng kanyang anak ay umalis na siya sa kanilang probinsya. Hindi niya na kasi kaya na manatili paraon ng matagal dahil naaalala niya lamang ang kanyang anak at ang naging kapabayaan ng dati niyang kinakasama, ang ama ng kanyang anak na si Brent. Natatandaan pa noon ni Lynn, nag-overtime siya sa kanyang trabaho dahil gusto niya makaipon ng malaki para sa paghahanda sa ikalawang kaarawan ng kanyang anak. Nang makatanggap siya ng tawag dahil sumugod daw sa ospital ang kanyang anak. Diabetic kasi si Brent, subalit hindi nabantayan ng ama nito dahil sa abala ito sa babae niyon. Iyon ang sanhi ng pagkamatay ng anak niya. At magpahanggang ngayon, pakiramdam ni Lynn ay masamang panaginip lamang ang lahat. Hindi niya pa rin matanggap na wala ng anak niya. Isang araw, habang naka-assign si Lynn sa 3rd floor ng hospital kung saan naroon ang mga VIP rooms ng mga pasyente, natanggap niya ang utos mula sa head nurse na linisin ang loob ng room 307.
Isa raw itong kwarto ng isang batang pasyente na anak ng isang mayamang pamilya. Pagkapasok niya roon, tahimik ang silid. Malinis ang paligid. Ngunit may bahid ng lamig at lungkot ang atmosphere. Naroon sa kama ang batang lalaki, mga 6 na taong gulang siguro, at mahimbing ang tulog. Kulot ang buhok, maputi, matangos din ang ilong na para bang anak ng isang artista. Halata sa unang tingin pa lang na may lahi ito. Habang nakatingin siya sa bata, ay wala sa sarili na napangiti siya. Para siyang isang anghel, sabit niya sa kanyang sarili. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lynn. Tahimik siya nagwalis, nagpunas ng mga cabinet at tinasikaso ang mga dapat linisin. Matapos iyon, dumiretso siya sa CR ng silid para linisin naman ang loob. At habang abala siya sa pag-scrub ng tiles, narinig niya mula sa labas ang tinig ng isang nurse. Nagising na siguro ang batang lalaki. "Please baby, kain na tayo kahit kaunti lang," pakiusap ng nurse. "Ayoko po," sigaw ng bata. Halos paos na sa pag-iyak. Ayoko. "Pero kailangan mo pong kumain. Hindi po tayo pwedeng hindi kumain. Please, just 1 spoon." "Ayoko. I want my daddy," sigaw ulit nito. At kasunod noon, ang paghikbi at iyak na humahagod sa dibdib ng sino mang makakarinig. Napahinto si Lynn. Inabot siya ng ilang segundo bago siya lumabas ng CR. Hawak pa ang kanyang cleaning cloth. Wala sa sarili, lumapit siya sa gilid ng kama kung saan naroon ang umiiyak na bata. Lumingon ang nurse sa kanya. Kunot ang noo. "Miss, pasensya na po pero staff lang po dapat." Pero bago pa man siya mapatigil, nauna nang lumingon ang bata kay Lynn. Tila napakurap ito. Saglit na napatigil ang hikbi at nagtama ang mga mata nila. "Ayaw mo ba kumain?" tanong ni Lynn. Mahinahon ang tinig. Halos parang ina na kinakausap ang sariling anak. Tahimik ang bata. Ngunit dahan-dahan itong tumango. Pagkatapos ay yumuko, tila nahihiyang umamin. Napatingin naman ang nurse sa gulat. "Miss, pasensya na po, hindi po kayo. Gusto mo ba ako na lang magpakain sa'yo?" tanong ni Lynn. Hindi alintana ang tono ng nurse. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang tanong. Hindi niya rin alam kung bakit gano'n na lang ang pag-ingting ng damdamin niya sa batang ito. Parang may humihila sa kanya. Marahil ay dahil na rin sa naalala niyang namayapa niyang anak dahil sa pag-iyak nito. Muling tumango lamang ang bata. Mas marahan na ngayon at pinunasan ng sariling luha gamit ang manggas ng kanyang pajama. Mas lalong nagulat ang nurse. Ano po? Pero subukan lang po natin. Pakiusap ni Lynn sabay ngiti. Kung ayaw niya ulit, aalis ako kaagad. Wala nang nasabi ang nurse kundi ang panoorin ng susunod na mangyayari. Kumuha si Lynn ng tray at naupo sa gilid ng kama. Dinampot niya ang kutsarang may kaunting sopas at marahang inilapit sa bibig ng bata. Tahimik lang ito, pero hindi ito tumutol. At sa unang subo, tahimik itong ngumunguya. At pagkatapos ay ibinuka ulit ang bibig, tandaan na gusto pa nito. Nakangiting pinakain ni Lynn ang bata. Hanggang sa kalahati ng mangkok ay maubos. Tahimik silang dalawa. Si Lynn ay nakatuon ng pansin sa bawat subo ng bata. Ang nurse naman sa gilid ay nanatiling nakatulala. Hindi siya makapaniwala. At habang sinusubuan niya ito, hindi na iwasan ni Lynn na mapangiti. Napakagwapo ng batang ito sa totoo lang. Parang hindi mo kakayaning makitang umiiyak. Kulot ang buhok, makapal ang pilik mata, at ang mga matang iyon, tila ba may kinikim-kim na malalim na lungkot sa murang edad. Napakagat siya sa labi dahil naalala niya na naman ang anak niya. Kung buhay pa siguro ang anak ko, naisip niya. Baka mga 2 taon lang ang tanda niya sa batang to. Baka ganito rin siya ka-cute. Baka ganito rin siya kaselan sa pagkain. Baka ganito rin siya ka-sensitive. Baka.
Napakabigat sa dibdib, pero sa gitna ng sakit, may kakaibang init ang nararamdaman ni Lynn habang sinusubuan ng batang ito. Isang init na matagal niya nang hindi naramdaman, para bang may isang bahagi sa puso niyang muling gumising. Maya-maya pa, matapos ang huling subo ng sopas, ngumiti ang bata sa kanya. Isang mahiyain pero taos-pusong ngiti. "Thank you po." Mahinang bulong nito. Napapikit si Lynn upang pigilan ang kanyang pagluha at ngumiti rin. "Walang anuman, anak." At sa mismong sandaling yon, tila may puwang sa puso niyang unti-unting napupunan. Hindi kapalit, hindi pamalit. Pero isang paalala na kahit ang pusong basag ay pwede pang muling mapainit ng pagmamahal. Hindi na maalis sa isip ni Lynn ang batang iyon. Para bang sa unang pagkikita pa lang nila ay may koneksyon na kaagad siyang naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa tagal niya nagtatrabaho bilang isang janitress sa ospital, sanay na siya sa pagdaan ng mga pasyente. May iyak, may ngiti, may takot, may pag-asa. Pero kakaiba ang batang iyon. Mula nang pakainin niya ito, para bang bahagi na ito ng kanyang araw. Para bang hindi na kompleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakita. Habang naglilinis siya ng hallway ay napahinto siya paminsan-minsan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-aalala sa batang may kulot na buhok at mga matang tila ba kumikislap sa tuwing siya'y tinitingnan. Naisip niya na kung buhay pa sana ang kanyang anak, baka pareho rin silang masayahin, malambing at kapwa may magagandang mata. Sa tuwing iniisip niya iyon, may kaunting hapdes sa kanyang puso. Isang sakit na paulit-ulit niyang tinitiis sa bawat araw ng kanyang buhay. Habang abala siya sa paglalampaso sa sahig, biglang lumapit sa kanya ang isang nurse. Nagtaka siya. Hindi naman karaniwan na tinatawag siya ng nurse na iyon. "Lynn?" Tawag nito sa kanya. Napatingin siya. May bahagi ng pagtataka sa kanyang mukha. "Bakit po? Pwede ho bang makiusap? Kailangan ko kasi ng tulong ninyo." Mahina ngunit nag-aalalang sabi ng nurse. "Ha? Anong tulong?" Tanong ni Lynn. "Yung bata po sa VIP room, yung sinubuan mo noon ayaw kumain. Ayaw niya na namang uminom ng gamot eh. Sobrang tigas ng ulo. Ayaw naming pagalitan kami ng kanyang ama, kaya naisip namin, baka po sakaling sa inyo sumunod ulit." Saglit na natahimik si Lynn. Hindi niya inaasahan iyon. "Ako?" Tumango ang nurse. "Napansin namin sa inyo lang siya naging kalmado kahapon. Pakiramdam namin, may tiwala siya sa inyo. Kaya sana subukan mo lang ulit. Baka sakali." Humugot ng malalim na hininga si Lynn bago tumango. "O sige, susubukan ko." Pagdating nila sa VIP room, agad niyang narinig ang pag-iyak ng bata mula sa loob. Bukas ang pinto at nakita niya ito sa kama. Yakap ang isang unan habang pinipigilan ng mga nurse na maluharin sa pag-aalala. Ngunit nang mapansin siya ng bata, bigla itong tumigil sa pag-iyak. Napakurap ito ng ilang beses at saka ibinuka ang mga braso. Isang simpleng kilos pero ang ibig sabihin ay malinaw. Gusto nitong yakapin siya. Napalunok si Lynn at parahang lumapit. Umupo siya sa gilid ng kama at inayaang magdikit ang katawan nilang dalawa. Mahigpit siyang niyakap ng bata. Para bang matagal na silang magkakalala. Wala siyang imik. Hinaplos niya ang likod nito. Pinakiramdaman ng tibok ng munting puso. Tumigil na ito sa pag-iyak at sa wakas, nagsalita si Lynn. "Huwag ka na umiyak. Kailangan mo lang na uminom ng gamot para gumaling ka na at maging healthy ka na ulit." "Pero it's so mapait. I hate it." "Oo, mapait talaga yun. Pero mawawala rin naman kapag uminom ka ng tubig o di kaya'y kumain ka ng candy. Tsaka para gumaling ka na. Ayaw mo pa bang gumaling ka?" Lumayo sa kanya ang bata, tsaka tumingin sa mga mata niya. "Gusto na rin po." Kung ganon, kailangan mong uminom ng gamot." Pagkatapos ay hinarap niya ang mga nurse. "Yung gamot, paabot nga po."
Nang iabot sa kanyang maliit na kutsarang may gamot, mahinahon niyang kinausap ang bata. Kailangan mo itong inumin anak ha, para gumaling ka kaagad at makauwi na kayo. Gusto mo ba yon? Tumingin lamang ang bata sa kanya. Tsaka dahan-dahan tumango. Ngumiti si Lynn sabay inabot ang gamot. Good boy! Sige, open your mouth. Walang alinlangan, ibinuka ng bata ang bibig nito at ininom ang gamot. Hindi na ito nagreklamo, hindi umiwas, hindi nagtampo. Para bang sapat ng silin ang nag-aabot upang ito ay magtiwala. Habang pinapanood siya ng mga nurse, napapailing ang mga ito sa hindi makapaniwalang pagkilos ng bata. Si Lynn naman, bagamat ngiti sa labi, ay may munting luha sa kanyang mata. Isang pagnanais na sana sa ibang mundo, sa ibang pagkakataon, ang batang ito ay maaari niyang ituring na kanya. Sa sumunod pang mga araw ay lalo lang napalapit si Lynn sa batang si Asher. Hindi man niya inaasahan ay tila ba nagkaroon agad ng espasyong malaki sa puso niya ang bata. Sa tuwing may pagkakataon, binibisita niya ito sa VIP room upang kamustahin, pasayahin o pakainin sa oras na tumanggi ito sa pagkain o gamot. At laging may ngiti sa mga labi ni Asher sa tuwing makikita siya. Isang ngiting tila ba matagal na silang magkakalala at hindi lang basta estranghero sa isa't isa. Gayunpaman, ni minsan ay hindi pa niya nasilayan ng ama ng bata. Wala ni Anino. Ngunit palagi itong nababanggit ni Asher sa kanilang mga usapan. Mabait po ang daddy ko, kwento ni Asher habang nakasandal sa balikat niya habang pinapatulog niya ito. But he's always busy with work. He travels a lot. Marami po kasi siyang business kahit po sa ibang bansa. But I hope na ma-meet niyo po siya someday. Napangiti si Lynn. Pinisil ng marahan ang maliit na kamay ng bata. Sigurado ako na darating din ang araw na makikilala ko siya. At kapag nangyari yon, sasabihin ko sa kanya kung gaano kakabait at katapang na anak niya. Nagningnay ang mga mata ni Asher. Really po? Oo naman, sagot ni Lynn sabay ngiti. Sigurado ako na magiging proud siya sa'yo. Habang pinagmamasan niya ang mukha ng bata na unti-unting nahihimlay sa kanyang bisig, muli na namang sumagi sa isip ni Lynn ang nawalang anak niya. Sa bawat ngiti ni Asher, sa bawat korba ng makapal at kulot na buhok nito, at sa kakaibang kulay ng mga mata, tila ba may nakikita siyang anino ng batang minsan niyang iniyakan. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang kapit ng damdamin niya sa batang ito. Ngunit isa lang ang sigurado. Tuwing kasama niya si Asher, napupunan kahit papaano ang kawalan sa puso niyang matagal nang wasak. At sa kabila ng mga masakit na alaala, pinili niya magpasalamat. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, muli siyang binigyan ng tadhana ng pagkakataong maramdaman kung paanong maging isang ina, kahit pasaglit lamang. Lumipas ang 2 araw, at bumuti na rin ang lagay ni Asher. Wala na itong mataas na lagnat. Subalit, nag-insist pa rin ang ama ng bata na manatili muna roon ng ilang araw pa para mas mabantayan pa ang lagay at kalusugan ng bata. Nais kasi nitong makasiguro na maayos na ang kondisyon ng anak bago umuwi. At ngayon nga ay hindi na naman mapakali si Wade habang yakap-yakap ang anak na muling umiiyak. Paulit-ulit na pinipilit ni Wade ang anak na painumin ng gamot. Ngunit patuloy lamang sa pag-iling at pag-iyak si Asher. Nag-aalala naman tuloy si Wade lalo pat ayaw din ito na makitang umiiyak ang anak. Asher, anak. Malumanay ngunit may bahid na pagod ang boses ni Wade. You need to take this, please. Para gumaling ka na. Ang sabi ng doktor, kapag maubos mo na itong gamot, ay maaari na tayong umuwi sa atin. Ngunit mas lalong humigpit ang pagkakayakap ng bata sa stuffed toy nito at mas lalong lumakas ang hikbi nito. Sa pagitan ng luha at pagubo, may naibulalas itong pangalan na agad nagpatigil sa kilos ni Wade. Gusto ko po si Ate Lynn. Si Ate Lynn lang po magpapainom sa akin ng gamot.
Napakunot ang noon ni Wade. Napatingin siya sa nurse sa gilid ng kama. Gulat at pagtatakang gumuhit sa kanyang mukha. Ngayon niya lamang kasi narinig ang pangalan na iyon at wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy ng anak niya. Ate Lynn? Ulit niya. Halos pabulong. Sino si Lynn? Bahagyang napayuko ang nurse. Tila ba nag-aalangan bago sumagot. Sir, kasi po nitong mga nakaraang araw, nahirapan din po kaming painumin ng gamot si Asher. Tumatanggi po talaga eh. Pero may isa pong janitress po na Lynn ang pangalan. Isa hindi po namin maintindihan, napalapit po si Asher sa kanya at siya lang pong sinusunod. Lalong nagdilim ang mata ni Wade, pero hindi sa galit kundi sa gulat. You're telling me, a janitress? You let a janitress give my son his medicine? Mabilis ang naging pagtanggol ng nurse. Takot sa kung anong pwedeng mangyari. Pasensya na po sir, akala po kasi namin magagalit kayo kapag hindi po namin napilit ang anak niyo na uminom ng gamot. At dahil kay Lynn po siya sumusunod, nakiusap po kami sa kanya na kung pwede niyo ba kaming matulungan. Pero hindi po siya pinilit, kusa pong sumunod si Asher sa kanya. Tumigil po siya sa pag-iyak, uminom ng gamot. At kahit nga po pagkain, tinatanggap niya po pag siya po ang nagbigay. Tahimik si Wade. Nang ilang saglit, inayos niya ang pagkakaupo. Hawak pa rin ang basong may gamot. Lumingon siyang muli sa nurse. Seryoso ang tingin. Dalhin niyo siya rito. Po? Bring the woman here. Mariin niyang ulit. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang tulungan ng anak ko. He needs to take his medicine. Laking gulat ng mga nurse na sa halip na magalit ay hiniling pa nitong makita ang naturang babae. Agad-agad silang nagsikilos. Opo sir, susunduin po agad namin si Lynn. Habang lumalabas ang nurse ng silid, naiwan naman si Wade na muli ay nakatingin sa anak na tahimik na ngayong nakaakap sa laruan. Sandali lamang anak ha, susunduin lang nila si Ate Lynn mo. Pupunta siya dito. Wika ni Wade nang marahang hinimas ang likod ng umiiyak na si Asher. Tumango ang bata at bahagyang kumalma. Daddy, she's really kind. I want her. She's so nice to me. Sabay tingin sa ama na para bang nakikiusap. Napakunot ang noon ni Wade at napaisip. Sino ba ang Lynn na paulit-ulit na binabangkit ng anak niya? Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang nurse at kasunod nila ay ang isang babaeng halos hindi makatingin ng diretso. Sa halip na pumasok ng may kumpiyansa ay halatang ang kaba sa mukha nito. Para bang isa itong maliit na usang pumasok sa kulungan ng leon. Pagkakita ni Asher sa babae ay agad itong nabuhayan at napangiti rin. Ate Lynn! At iunat ang kamay tila ba sabik na sabik. Sinundan ni Wade ang tingin ng babae. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at mapapansin sa mukha ng babae ang takot. Yumuko ito ng malalim bilang pagbibigay galang sa kanya. Bumaling muli si Wade sa anak niya ngayon ngiti-ngiti na. Tila ba nawala na ang sakit at pagod. Daddy, siya po magpapainom sa akin ng gamot, okay lang po ba? Tanong ni Asher sa mahinang tinig. Tahimik na tumayo si Wade mula sa gilid ng kama. Itinoon niya ang paningin kay Lynn at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagtama ang kanilang mga titig. May kaba sa mga mata ng babae. Habang si Wade ay nagtataka pa rin kung ano ba talaga ang koneksyon ng anak niya sa babaeng ito. Huminga ng malalim si Wade at tumango. Please, help him take his medicine. Tumango rin si Lynn at dahan-dahang lumapit sa bata. Maingat niyang kinuha ang gamot mula sa nurse at naupo sa gilid ng kama. Asher, kailangan mo tong inumin para gumaling ka kaagad para makauwi na kayo ng daddy mo ha? Walang pag-aalinlangan sumunod si Asher. Mabilis niyang ininom ang gamot at muling yumakap kay Lynn.
Habang pinagmamasdan ni Wade ang tagpong iyon, hindi niya naiwasang mapansin ang kakaibang saya sa mukha ng anak. Isang ngiti na matagal niya nang hindi nakikita. At ang mas nakakagulat pa, ininom nga nito ang gamot na dati pinagtatalunan pa nila. Ngayon, walang reklamo. Ngayon niya lang nakita na ganitong kamasunurin ng kanyang anak. Although, mabait naman talaga na bata si Asher, pero ni minsan, hindi ito naging ganon ka-comfortable sa ibang tao. Ngayon lang. Hindi pa man tuluyang nai-atras ni Len ang kanyang kamay mula sa pagbibigay ng gamot, muling nagsalita si Asher sa malambing at pakiusap na tinig. Ate Len, pwede po ba? Ikaw na rin po magpakain sa akin? Subuan mo po ako, please. Napalingon si Len kay Wade. Tila nangihingi ng pahintulot. Hindi naman makatanggi si Wade kahit pa ngayon niya palang nakikita ang babaeng ito. Ay kitang-kita sa mga mata ng anak niya kung gaano itong nagtitiwala sa babae. Tumango lamang si Wade. Hindi nagsalita. Isa iyong simpleng tango. Ngunit sapat na para kay Len na lumapit muli sa bata at pumwesto sa gilid ng kama, kung saan naroon ang tray ng pagkain. Marahan ay may pag-iingat ang kilos ni Len habang sinusubuan si Asher. Napapansin naman ni Wade kung paano itong maingat sa bawat galaw, kung paano sinusulyapan ng bata sa bawat subo. Sinisiguradong maayos itong umumuya. Paminsan-minsan, napapatawa pa si Asher sa paglalambing dito ni Len para lang marami pa itong kainin. At ang mas nakakagulat, kusa itong bumubuka ng bibig. Walang alinlangan sa pagkain na dati halos ayaw niyang tikman. Tahimik lamang si Wade habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi siya umiimik, ngunit sa loob-loob niya, para bang may humahaplos sa puso niyang matagal nang nanlamig at pagod. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakita niya ulit ang anak niyang masigla, masaya, masiglang masaya. At higit sa lahat, buhay na buhay ang loob. Walang katumbas ang ngiting yon sa mga mata ni Wade, para bang bumalik ang kulay sa mundo nilang dati puro black and white at pag-aalala. Sa kanyang katahimikan, unti-unti niyang naramdaman ang init sa dibdib ng isang damdaming matagal nang nawala. Tinitigan niya si Len at sa kabila ng takot at kaba nito, kitang-kita kung paano ito alagaang parang sariling anak si Asher. At sa sandaling yon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya na kayang baliwalain ang presensyang dinala ng babaeng ito sa buhay ng kanyang anak. Hindi maipaliwanag ni Wade ang damdamin habang pinagmamasdan si Len at Asher. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi niya kayang ignore ang lahat ng nakikita at nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Hindi niya maalis sa isip kung paano napagaan ng babae ang loob ng kanyang anak. Paanong tila na ibalik nito ang ningning sa mga mata ni Asher at ang ningning na kay tagal niya nang hindi nasilayan. At sa simpleng presensya ng babaeng yon, bumalik ang saya ng kanyang anak. Kaya naman kinabukasan hindi niya siya nagdalawang isip. Hinahanap niya si Len. Inikot niyang paligid hanggang sa makita niya itong naglilinis sa may hallway. Nakasalumbaba si Len habang pinupunasan ang mga gilid ng sahig. Tahimik lang at walang kamalay-malay sa papalapit na kanyang presensya ni Wade. Len, mahinahong tawag ni Wade. Napalingon naman si Len sa gulat at halos mabitiwan nito ang hawak sa pagkabigla. Sir, pwede ba tayong mag-usap? Saglit na natigilan si Len. Tila ba nag-aalangan? Ngunit nung makita ang seryosong ekspresyon ni Wade, dahan-dahan siyang tumango. Opo, sandali lang po. Iniwan niyang saglit ang kanyang ginagawa at sinundan si Wade sa isang tahimik na sulok ng pasilidad. Doon hinarap siya ni Wade. Tahimik ngunit diretso ang titig. Gusto ko tang magtrabaho para sa akin. Para sa anak ko. Bungad ni Wade. Napakunot ang noon ni Len. Gulat sa narinig. Po? Ano po? Huminga si Wade at muling nagsalita. Mas malinaw at walang alinlangan. I want you to be my son's nanny. Gusto kong alagaan mo siya.
Gusto kong nasa tabi ka niya. Nanatiling tahimik si Lynn. Halatang hindi agad makapaniwala. Napayuho siya at bahagyang napakagat sa labi. May trabaho na po kasi ako dito, sir. Mahinang sagot niya. I'll talk to your supervisors. Sagot agad ni Wade. Kung kailangan, nabibilhin ko ang oras at kontrata mo sa kanila. And I'll offer you 1 million pesos para makasama ka ng anak ko. Para maalagaan mo siya. Maliban sa 1 milyon na yon, may sahod ka pong matatanggap mula sa akin. Namilog ang mga mata ni Lynn, hindi malaman ang isasagot. Tila nabigla siya sa alok. Ngunit agad niyang inayos ang sarili at muling nagsalita. Mahinahon. Kapag pumayag po ang supervisor ko, papayag po akong alagaan ang anak ninyo. Kung gano'n ay pinakausapan ko sila. Pagka-uwi ng mag-ama mula sa ospital, tila nawala ng sigla si Asher. Tahimik lang ito nakaupo sa sofa habang nilalaro ang mga daliri. Halatang malungkot at napansin niyo ni Wade kaya nilapitan nito ang anak at mahinahong nagsalita. Hey, buddy! Sabi nito habang hinahaplos ang ulo ni Asher. I have a surprise for you. Napatingin si Asher sa ama at bahagyang nabuhay ang mga mata. What surprise, Daddy? Ngumiti si Wade at saka tumingin sa may pintuan. Pagkabukas noon, pumasok ang isang babae. Si Lynn. Nakasuot pa rin ito ng simpleng blouse at jeans. Dala ang isang maliit na bag at baka sa mukha ang kaba, ngunit sinubukang gumiti. Pagkakita pa lang ni Asher sa babae, agad na nagningning ang mga mata nito. Ate Lynn, you're here! Halos pasigaw na sambit ng bata habang mabilis na tumakbo palapit sa babae. Buong galak na niyakap siya ni Asher at napayuko naman si Lynn. Tinanggap ng mahigpit ang yakap ng bata. I'm so happy to see you again, Ate Lynn. Basiglang bulong ni Asher. Ngumiti naman si Lynn sabay sabing, masaya rin ako makita kang muli, Asher. Nilapitan sila ni Wade at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. She will be your new nanny. Sabi nito na kalmado, ngunit matatag ang tinig. Talaga po, Daddy? Tanong ni Asher na halos hindi makapaniwala. Tumango si Wade. Yes. Hindi na napigilan ni Asher ang tuwa at muli niyakap ang ama. Thank you, Daddy. Sunod-sunod itong sabi habang hindi na maitago ang ngiti. Napangiti rin si Wade at pinanood ang tagpong iyon. Sa isip-isip ni Wade sa mga sandaling yon, mabuti na lang at nagawa niyang makausap ang supervisor ni Lynn. At pumayag ito na kunin niya si Lynn bilang yaya ng anak. Nang dahil doon, ay nakitang muli ni Wade na ganito kasaya ang anak. Magmula ng opisyal na magsimula si Lynn sa bago niyang trabaho bilang nani ni Asher, taimtim niyang ipinangako sa sarili na gagalingan niya, hindi lang dahil sa pangangailangan niya ng trabaho, kundi dahil sa kakaibang koneksyon na agad niyang naramdaman sa bata. Mula pa lamang noong una nilang pagkikita, ramdam niya nang may puwang si Asher sa puso niya. Isang puwang na hindi basta-basta maipapaliwanag. Sa kabutihang palad, hindi siya nahirapang mapalapit sa bata. Sa katunayan, tila si Asher pa nga ang unang lumapit. Na para bang matagal na silang magkakalala. Nagsimula ang bawat araw sa masiglang "Good morning, Ate Lynn" ni Asher, na sinasagot naman niya ng isang ngiti at yakap bago siya magtuloy-tuloy sa kusina upang ihanda ang agahan ng bata. Palagi niyang sinisigurado na may prutas sa tabi ang ng breakfast nito. May gatas na mainit na may tamang timpla ng tsokolate. At kung minsan ay tinutulungan pa siyang maghiwa ng tinapay ni Asher habang nagkukwentuhan sila. Pagkatapos kumain, aalalayan niya si Asher sa pag-inom ng gamot at bitamina nito. Lagi niyang sinisiguro na hindi ito makakalimot kahit isang beses. May naalala po akong kwento sa school. Sambit ni Asher minsan habang nililigpit ni Lynn ang pinagkainan. Agad siyang naupo sa tabi ng bata at hinayaan itong magkwento. Talaga? Ano naman yun? Tanong ni Lynn.
habang nakatuon ang buong atensyon sa bata. At doon sa sunod na isang mahaba at masayang kwentuhan na para bang silin lang ang unang taong tunay na nakinig kay Asher ng buong puso, tinatawanan niya ang bawat joke ng bata. Kahit pa corny at sineryoso ang mga taong kahit gaano pa ito kasimple o kaimposible gaya ng Ate Lynn. Bakit kaya may mga dinosaur dati pero wala na ngayon? O sa tingin niyo po, may angels po ba sa ilalim ng kama ko? Sa mga gabing natatakot si Asher sa dilim, lalo na kapag malakas ang ulan o may naririnig itong kaluskos sa labas ng bintana, hindi nagdadalawang isip sila na tabihan ito sa kama. Hinahaplos niya ang buhok ng bata, hinihimas ang likod nito, at mahinahong kinakausap para mapanatag ang loob nito. Nandito lang ako, Asher, hindi ka nag-iisa, okay? Bulong niya, minsan habang nakahawak sa maliit na kamay ng bata. Walang monster sa ilalim ng kama mo. Andito lang si Ate Lynn, matulog ka na, Kahit madalas ay pagod siya sa mga gawaing bahay o sa ilang personal niyang iniintindi, hindi niya kailanman ipinadama iyon kay Asher. Sa halip, lagi siyang present. Laging nariyan kapag kailangan siya. Laging handang makinig. Palaging may ngiting handog sa bawat pagtatapos ng araw. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumitibay ang samahan nila. Unti-unti, nagiging mas komportable si Asher sa kanya. At si Lynn naman, hindi maiwasang unti-unting mahulog ang loob sa batang tila kay dali niyang minahal. Pakiramdam niya kasi, ito na rin ang kanyang anak. Ang anak na hindi man lang binigyan ng mahabang panahon sa mundo para makasama niya ng matagal at para maalagaan man lang. Ang kanyang yumaong anak na hindi niya alam kung naparamdaman niya ba ng labis sa pagmamahal. At sa bawat yakap at ngiting ibinalik ni Asher, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Andito siya ngayon, sa isang bagong tahanan at may batang patuloy na nagbibigay liwanag sa araw-araw niyang paghinga. Mula nang sinimulan ni Lynn ang kanyang bagong trabaho bilang tagapag-alaga ni Asher, nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang bilang tagapangalaga, kundi bilang isang taong kayang magbigay ng init at aruga na tulad ng isang ina. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang ihanda ang agahan ni Asher. Masinsinan niya itong pinaplano. Tinitiyak na masustansya, masarap at ayon sa mga paborito ng bata. Minsan, hinahainan niya ito ng sunny side up na eggs na may ketchup na hugis smiley face. Minsan naman, pancakes na may prutas sa ibabaw. Habang kumakain si Asher, palagi niyang pinapaalalahanan nito sa gamot at vitamins. Maingat itong pinapainom gaya ng isang mapagkalingang ina. Naging mas malapit sila sa isa't isa sa paglipas ng mga araw. Lagi sila nagkakwentuhan at si Lynn, buong pusong nakikinig sa bawat kwento at saloobin ng bata, maliit man o malaki. Tuwing gabi, binabasahan niya ito ng kwento bago matulog. Minsan si Asher ang pipili ng libro. Minsan naman si Lynn. Once upon a time, panimula ni Lynn habang nakahiga si Asher sa kanyang tabi. Mariing nakikinig ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwa. Sa kalagitnaan ng kwento, unti-unti na itong napapapikit hanggang sa tuluyan ng makatulog. At gaya ng nakasanayan, mananatili si Lynn sa tabi nito. Hindi lamang dahil sa utos kundi dahil sa sariling kagustuhan. Naging normal na sa kanilang magkayakap na natutulog sa kama. Lalo na sa tuwing nilalabanan ni Asher ang takot sa dilim. Sa loob ng kwarto, isang gabi ay maingat na binuksan ni Wade ang pinto upang silipan ng anak. Natigilan ito sa tanawing pumunga dito. Si Asher, mahimbing ang tulog, nakayakap kay Lynn na tila ba ito ang ina nitong matagal nang wala. Pareho silang nakapikit, magkadikit ang noo, at nakangiti pa si Asher habang natutulog. Tahimik na lumapit si Wade sa gilid ng kama. Maingiting inayos ang kumot ni Asher. Hinaplos sandali ang noo nito, tsaka inabot ang kumot ni Lynn at inilapat ito sa balikat ng babae.
Tumagal ang kanyang paningin kay Lynn na sa kabila ng lahat ay buong puso ngayong nagbibigay ng pagmamahal at alaga sa anak niya. Sa isip-isip ni Wade, sa napakaraming taon, ngayon ko lang ulit nakita si Asher na ganitong kasaya, na ganitong kalambing. At ang dahilan ay ang babaeng ito. May ngiting sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng pasasalamat at pangungusap na hindi na kailangang bigkasin. Umalis siyang tahimik, isinarang pinto at naglakad palayo. Ngunit ang init ng tanawin ay baon niya hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi rin maitanggi ni Wade na sa bawat galaw ni Lynn, sa bawat pagngiti ni Asher, sa bawat pag-alaga at haplos nito ay para bang binubuhos ni Lynn ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga. At sa bawat yakap niya kay Asher, sa bawat kwento at halakhakan nila, si Lynn ay para bang humingi ng tawad sa sariling anak sa tahimik na paraan. At sabay-sabay din itong minahal ang anak ng iba na para bang sa kanya rin. Dahil kay Lynn, naranasan ni Asher kung paanong mahalin at alagaan ng isang ina. Isang hapon habang magkasama nagpapahinga sina Lynn at Asher sa beranda ng mansyon, tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Si Lynn ay nakaupo sa rocking chair habang si Asher naman ay nakasandal sa kanya. Hawak ang isang laruan. "Yaya Lynn," biglang basag ni Asher sa katahimikan kaya't napatingin siya sa bata. Tugon niya. "May anak ka na po ba?" Inosenteng tanong ni Asher habang nakatingin sa langit. Tila ba napaisip lang ito bigla. Napalunok si Lynn. Hindi niya inasahan ang tanong na iyon. Ilang segundo siyang natahimik. Halos marinig niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. "Oo, Asher." Dahan-dahang sagot ni Lynn. Pilit ang ngiti. Napalingon si Asher sa kanya. "Nasaan po siya?" Hindi kaagad nakasagot si Lynn. Tumingin siya sa malayo. Hinagod ng paningin ang papalubog na araw at tila ba doon niya kinuha ang lakas para sagutin ang bata. Wala na siya. Mahina ngunit buo niya ang sambit. Nanlumong mukha ni Asher. "Bakit po? Nasaan po siya?" Tumango si Lynn. "Namatay siya. Ilang taon na nakakalipas." Napayuho siya at napangiti ng matamlay. "Naging abala kasi ako nun sa trabaho, Asher. Hindi ko siya gaano nga alagaan, gaya ng dapat. Kaya siguro hanggang ngayon dala-dala ko pa yung pagkukulang na yon." Tahimik naman si Asher. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakasandal at humarap kay Lynn. "I'm sorry, Ate Lynn." Napangiti naman si Lynn kahit namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. "Ayos na ako ngayon. Ayos na ako kasi kahit papaano, parang nabigyan ulit ako ng pagkakataon." "Parang second chance?" tanong ni Asher. Tumango siya. "Oo, parang second chance. At ikaw yon." Napatingin si Asher sa kanya. Tila naiintindihan niya kahit bata pa ito. "Ako rin po pala, wala na akong mommy." Biglang sabit ni Asher, dahilan para mabigla si Lynn. "Nang pinanganak niya ako, nagkaroon po ng komplikasyon kaya hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po siya nakita kahit isang beses." Tumungo ang bata. "Wala po akong mommy na nag-aalaga sa akin. Si daddy lang po at ang dati kong mga yaya." Nanikip ang dibdib ni Lynn. Hinawakan niya ang kamay ni Asher at mahigpit na pinisil iyon. "But now, Ate Lynn, parang nakasama ko na rin po siya. Kasi ikaw po yun. Parang ikaw na rin po ang mommy ko. Sa inyo ko po nahanap ang matagal ko na pong hinahanap kay mommy." Doon na hindi napigilan ni Lynn ang luhang matagal niya nang pinipigil. Mahigpit niyang niyakap ang bata habang marahang hinihimas ang likod nito. "Salamat, Asher." Mahina niyang bulong. "At salamat din sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahalin at alagaan ka." At sa likod ng pintuan, tahimik na nakamasid si Wade. Kanina pa itong naroon, saksi sa buong pag-uusap. Hindi ito makagalaw. Parang may kung anong mainit na damdaming gumagapang sa dibdib nito. Habang tinitingnan niya ang dalawa na tila may koneksyon,
Hindi basta-basta nabubuo ang koneksyon ng isang batang lalaki sa ina at isang ina na sabik sa anak. Napapikit si Wade sandali, tsaka mahina. Ngunit taimtim na ngumiti. Maagang bumangon si Lynn. Pagsilip niya sa kusina, laking gulat niya na makita si Asher na nakatayo sa stool. Pilit inaabot ang frying pan. Asher! Gulat niyang tawag. Baka mahulukan ka niyan. Napalingon ang bata at ngumiti. Gusto ko lang po sanang magluto ng itlog para sa'yo, Ate Lynn. Nanlambot naman ang puso ni Lynn. Nilapitan niya ang bata at inakay pababa. Kung gusto mo magluto, turuan na lang kita. Delikado kapag ikaw lang mag-isa, baka mapahama ka pa. Talaga po? Oo naman. Tara, sige. Simulan na natin bago pa maubos ang oras. At doon nagsimula ang kanilang simpleng bonding. Tinuruan ni Lynn si Asher kung paano magbasag ng itlog kahit una ay puro shell ang napasama. Maghalo ng pancake mix at maglagay ng palaman sa tinapay. Nang matapos, sabay silang kumain. Masaya si Asher habang inuubos ang sarili niyang lutong pancake. Ang sarap po nito kahit medyo sunog. Biro nito. Napatawa si Lynn. Next time, hindi na sunog. Promise. Ang haba na ng buhok mo. Punapan ni Lynn isang araw habang nagsusukli kay Asher. Opo, ayoko pong ipagupit dati kasi sabi nila cute daw. Pero hindi ka ba naiinitan? Medyo po. Gusto mo ba na ako na lang magupit sa'yo? Nagningning ang mga mata ni Asher. Talaga po? Oo naman, magaling din kaya ako magupit. At matapos niyang magupitan ng buhok nito, proud na ipinakita ni Asher sa ama ang bago nitong hairstyle na masaya naman at pinuri ng ama nito. Umulan ng malakas isang gabi. Biglang kumulog ng malakas. Kaya't napasugod si Asher sa kwarto ni Lynn. Ate Lynn! Tawag nito na natatakot at may dalang kumot. Halika! Sabi naman ni Lynn sabay tapik sa kama dahil alam niya natatakot ito. Dito ka na lang matulog. Humiga si Asher sa tabi niya, yakap ang kumot. Natatakot po ako sa kwarto ko kasi para pong may multo doon sa may veranda. Nakikita ko po siya tuwing kumikidlat. Hindi mo na kailangan matakot ngayon, hindi ka na mag-isa. Salamat po, Mama Lynn. Gulat na napatingin si Lynn sa bata. Anong sabi mo? Ngumiti si Asher. Medyo nahihiya. Pwede po bang tawagin kitang Mama Lynn? Minsan? Hindi ka agad nakasagot si Lynn. Pero ang luha sa kanyang mga mata ang naging sagot. Oo anak. Oo naman. Napakasaya ni Lynn na marinig na tawagin siya nitong mama kahit naiisip niya ang anak niya at pakiramdam niya ang batang ito ay kanya talaga at hindi niya lang basta alaga. Isang araw, habang naglilinis si Lynn sa kwarto ni Asher, may nakita siyang papel na may guhit. Isa iyon drawing, isang babae at isang bata na magkahawak kamay. Sa taas ng papel may nakasulat, My dream came true. Thank you, Mama Lynn. I have a mommy now. Hindi niya napigilang maluha. Napaupo siya sa kama at marahang hinaplos ang sulat. Sa sumunod na araw ay naadik si Asher sa panonood ng cartoons na halos ayaw na nitong matulog ng maaga. Ay syempre, hindi naman hinayaan ni Lynn na magpatuloy iyon dahil sa ayaw niya na muli magkasakit ang bata. Lalo pa at nangako siya na aalagaan niyang mabuti ang bata. Tahimik kayo ng buong bahay. Tanging ang mahinang tunog ng wall clock at ang marahang paghalo ni Lynn ng butter sa isang malaking stainless bowl ang naririnig sa kusina. Suot niya ang simpleng apron at nakapusod ang kanyang buhok. Sa tabi ng mesa ay nakalagay ang ilang sangkap. Flour, cocoa powder, sugar, butter at itlog. Inihanda niya ito habang abala sa pag-aasikaso. Panakanak ang sumusulyap sa recipe sa kanyang cellphone. Tahimik na lumapit ang isang anino mula sa likod. Nang bubukas ang ilaw sa gilid ng kitchen doorway, napaigtad si Lynn. Napalingon siya at muntik nang mabitiwan ng bowl. Sorry, hindi ko intensyong gulatin ka. Agad na kumalma si Lynn nang makita na si Wade ang taong iyon.
Sir, good evening po. Akala ko kung sino, nagbe-bake lang po ako. Naglakad naman ito palapit sa kanya. Cake? May special bang okasyon bukas? Umiling si Len. Wala naman po. Nangako lang ako sa kanya na kung matutulog siya ng maaga, may surprise ako. At mahilig po pala siya sa chocolate cake, kaya cake na lang po ang naisip ko na i-surprise sa kanya. Tumango-tango ito at napangiti rin. You're spoiling him too much. Deserve naman po niya, napakabait niya pong bata. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi pa naman ako inaantok so I can help you. Ha? Ay hindi na po, kaya ko na po ito. Maagap niyang tanggi dahil ayaw naman niya na abalahin pa ang boss. I insist, tutulungan kita. I want to do something for him too. I've been missing a lot dahil sa trabaho. Napatingin si Lynn sa lalaki at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lambot sa paningin ni Wade. Mukhang seryoso nga talaga ito na makabawi man lang sa anak kung kaya naman hindi niya na ito tatanggihan. Bagya siyang ngumiti at tumango. Sige po, pwede niyo pong i-mix ito habang ako naman na maghahanda ng baking pan. Okay. Tinanggap ni Wade ang bowl at spatula. Medyo clumsy pa sa umpisa, kaya tumatalsik ang kaunting batter sa polo nito. Dahan-dahan niyo lang pong paghalo sir, nadudumihan po ang polong suot ninyo. Oh, sorry. Medyo nahihiya pang sabi nito. Ngayon ko lang ata ginawa to. Ulit mula college, I forgot how messy it could be. Nagpatuloy silang dalawa. Nagkakatinginan paminsan-minsan. Masaya ang gabing yun. Simple, pero may bigat ng emosyon. Isang lalaki na gustong bumawi sa anak at isang babae na gusto namang ibuhos ang natitirang pag-aaruga sa isang batang matagal nang naghahanap ng pagmamahal. Thank you for doing this for him. Seryoso taos pusong sabi ni Wade. Masaya po ako na ginagawa ko to para kay Asher. Habang nagbubuo ng cake mixture si Wade at Lynn, unti-unti namang napupuno ng tawanan at gaan ang maliit na kusina. Magkaharap sila sa mesa habang nagmimix ng ingredients. Paminsan-minsan ay natatawa si Wade kapag nahihirapan si Lynn sa pagbukas ng isang garapon ng peanut butter na isasahog sa chocolate mix. Kaya ito na mismo ang umaagaw nito mula sa kamay ng babae. Let me help you? Nakangiting sabi ni Wade habang marahang kinukuha ang garapon mula kay Lynn. Salamat po. Nahihiya namang sabi ni Lynn at muli sila nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Habang abala sa paghahalo si Wade, hindi nito na malayang may flour na naiwan sa gilid ng pisngi nito. Napansin ito ni Lynn at hindi siya nakatiis. At sa isang iglap, iniangat niya ang kanyang kamay para punasan ito. Gulat naman na napatingin sa kanya si Wade. Natigilan si Lynn sa ginawa. Parang biglang bumagal ang oras. Agad niyang binawi ang kamay, ramdam ang init sa kanyang pisngi. Sorry po. Instinct lang po yun. May harina po kasi sa mukha mo. Ngunit imbes na magalit, ngumiti lamang si Wade. Malumanay, parang hindi sanay ngumiti. Pero ngayon ay parang natural na natural. Thank you. Nito sabay balik ng atensyon sa mixing bowl. Hindi na nakapagsalita si Lynn. Tinuloy na lang niya ang paghahalo ng icing. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Eugene Jimenez from Arizona, USA. Username @Susan from Belgium. At Nina Daen from Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para may shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento.
Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Bagaman sa loob-loob niya ay parang may kakaiba na siyang nararamdaman. At ang puso niya ay wala ring tigil sa mabilis na pagtipok na para bang nagwawala na rin yun. Nang matapos ang cake, inilagay nila ito sa fridge para sorpresahin si Asher kinabukasan. Nang makapasok na sa kanyang silid, hindi pa rin maalis kay Lynn ang ngiti. Habang nakahiga nakaharap sa kisame, pilit niyang pinipigilan ng sariling mag-isip ng kung ano-ano. Pero mahirap, naalala niya ang ngiti ni Wade. Ang pakikisama nito, ang pag-aalala nito kay Asher, at kung paano ito tumulong sa kanya sa kusina kahit hindi man kailangang gawin. Napangiti siyang muli. Mahinang tawa ang nakatakas sa kanyang labi. Simpleng moments lang naman iyon pero nakakataba ng puso. Kaya naman ay sobrang saya niya. Ewan niya rin ba? Matapos ang napakahabang taon, ngayon niya lang ulit ito naramdaman at halos hindi na pamilyar sa kanya. At bago pa tuluyang mapikit ang kanyang mga mata, muling bumalik sa alaala niya ang eksena sa kusina. Ang harina sa mukha ni Wade, ang kanyang pagpunas, at ang ngiti nito, at ang paumanhin niyang hindi man kailangang hingin. Kinabukasan, pagkagising ni Asher, inakay ito ni Lynn papunta sa dining area. Tahimik si Lynn. Pinipigilan ng ngiti habang hawak ang maliit na kamay ng bata. Pagdating nila sa mesa ay naroon si Wade, nakaayos at naghihintay. Hawak ang isang platong may cake na may nakasulat sa ibabaw. Good morning, Asher. May maliit na kandila nakatusok sa gitna. Hindi ito birthday ng bata, pero para kay Asher, parang ito ang pinaka-espesyal sa umaga na sa lahat. Surprise! Sabay bati ni Lynn at Wade. Napanganga si Asher. Tapos ay mabilis na sumigaw ng cake? For me? Tumango si Lynn. Natatawa sa tuwa ang bata. Oo, para sa'yo. Hindi na nakapagpigil si Asher at niyakap si Lynn ng mahigpit. Thank you, Yaya Lynn. Bulalas nito at halos maluha na sa tuwa. Sarap po tignan. Gusto ko na pong tikman. Alam mo ba, tumulong din ang daddy mo na mag-bake niyan kagabi. Sabi pa ni Lynn. Napalingon si Asher sa ama. Nakangiti naman si Wade sa anak. Talaga po? Gulat pero masayang tanong ng bata. Lumapit si Asher sa ama at niyakap ito ng mahigpit. Thank you po, Daddy. Thank you po sa effort. Saglit na natigilan si Wade. Parang may kurot sa dibdib nito ang narinig. Hinaplos nito ang likod ng anak. Gusto ko lang bumawi, anak. Mahina pero tapat ang tinig ni Wade. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero sisikapin ko. Gagawin ko ang lahat para mapunan iyon. Okay lang po, Daddy. Sagot ni Asher. And I'm still very thankful kasi andito na po kayo and you're making an effort just for me. Hindi na nagsalita si Wade. Imbes ay marahang niyakap pabalik ang anak. Mahigpit, parang ayaw nang pakawalan. At habang pinagmamasdan sila ni Lynn mula sa di kalayuan, hindi niya na napigilan ang munting ngiti. Sa simpleng cake na iyon, isang bagong alaala ang nabuo. Isa na namang paalala na minsan, sapat na ang simpleng effort para matupad ang matagal ng kulang. Makulimlim ang langit at nagbabadya ang pagbuhos ng ulan, ngunit hindi iyon naging hadlang para sa tatlo. Pagkatapos ng simpleng salo-salo nila sa bahay, napagdesisyon na ni Wade na ilabas si Asher at si Lynn upang magbonding sa mall. Pagkarating nila sa loob, agad na kumapit si Asher sa kamay ni Lynn habang naglalakad. Para siyang batang ayaw humiwalay sa ina. Tita Lynn, dito po tayo. Nito sabay hila sa kamay niya. Napangiti lamang si Lynn habang hinahabol ang lakad ng bata. Ilang hakbang pa, biglang humawak si Asher sa kamay ng ama. Kaya't sa gitna ng mall, nakitang magkahawak kamay silang tatlo. Si Asher sa gitna, hawak ang kamay ng ama at ni Lynn na para bang isang masayang pamilya. Sa bawat lakad nila, kitang-kita ang saya sa mukha ng bata. Tinuturo nito ang mga gusto nitong puntahan.
May arcade, may toy store, may ice cream stall. Daddy, pwede tayo maglaro doon? Tanong ni Asher sabay turo sa arcade. Syempre naman. Agad na tugon naman ni Wade sabay kindat kay Lynn. Lahat ng gusto mong puntahan ngayon, pupuntahan natin. Isa-isang nilibot nila ang mall. Pumasok sila sa arcade at naglaro ng basketball shooting, racing games, at kahit yung claw machine na bihira lang manalo. Tuwang-tuwa naman si Asher kahit halos wala naman itong makuhang prize dahil ang mas mahalaga para sa bata ay ang mga moments nila. Sa bawat tawa ng bata, nararamdaman ni Wade na lalo itong napapalapit sa anak. At aaminin ni Wade na napakasaya rin niya. Matapos ang mahabang taon, ay ngayon niya lang ulit naranasan na maging ganitong kasaya at syempre, higit na masaya si Wade na masaya rin ang anak nito. Matapos ang laro ay nagpasya silang pumasok sa isang clothing store. Let's buy you some clothes. Wika ni Wade kay Asher. And Lynn, nilingon nito ang babae na tahimik na nakasunod. You're free to choose anything. I'll buy it for you. Pero kahit na ganoon, wala siyang pinili. Sa halip, tinulungan na lang niya si Asher na pumili ng mga damit na babagay dito. Pinagpilian nila kung superhero-themed shirt ba o dinosaur prints ang mas okay. Bagay sa'yo to, Asher. Ani niya habang iniaangat ang isang dark green na jacket na may dinosaur design. Talaga po? Ngumiti si Asher. Ang cool po. Ang pogi mo, kaya kahit ano bagay sa'yo. Biro ni Lynn, habang nilalagay ito sa basket. Maya-maya may isang babae ang lumapit sa kanila. Nakangiti itong nakatingin sa kanila habang pinagmamasan ang eksenang tila kuhang-kuha sa isang family picture. Ang gwapo naman ang mag-aama ninyo, ma'am. Anong babae? Ang saya po ninyong tignan. Parang may saya po ang pamilya ninyo. Napatingin si Lynn kay Wade. Si Wade naman napangiti lang habang nakatitig kay Lynn. Salamat po. Sagot ni Wade at hindi niya na kinurek ang babae. Namula naman si Lynn. Hindi makatingin ng direkta. Hindi po kami. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, sinenyasan siya ni Wade na hayaan na lang. Hey, let her think that. Bulong nito. Mula nung araw na yon sa mall, tila mas lalong naging matibay ang ugnayan ng tatlo. Lingid sa kaalaman ng iba, sa bawat linggo na lumilipas ay mas lalong nagiging espesyal ang samahan ni na Wade, Lynn at Asher. Tuwing weekend, palaging may nakalaang oras si Wade para sa anak. Hindi na ito tulad ng dati na palaging abala sa trabaho. Ngayon, iniiba na nito ang schedule ng mga meeting, isinasantabi ang mga business calls at isinasantabi ang pagod makasama lang ang anak. At sa bawat lakad nila, mapa-zoo, park o simpleng food trip sa bagong bukas na cafe, palaging kasama si Lynn. Kapansin-pansin kung paanong kasaya si Asher sa tuwing kasama sila nito. Mas madalas na itong tumawa, palaging masigla, at tila ba may kakaibang ningning sa mga mata. At si Wade, ibang klaseng saya rin ang nadarama nito. Ang dating seryoso at madalang umiti, ngayon ay mas madalas magpakita ng lambing, mas madalas sumalakhak. At higit sa lahat, mas madalas magpasalamat. Hindi mo napapansin ni Lynn ang lahat ng iyon. Wala man siyang ideya kung gaano kalaki ang naging epekto niya sa mag-ama, masaya rin siya sa bawat moments nila. Isang linggo na ang umaga sa mansyon, nakaupo si Asher sa tabi ng ama nito. Gusto ko pong magsimba tayo, Daddy. Biglang sabi ni Asher. Gusto mo yon? Tanong ni Wade habang binabasa ang balita sa tablet na hawak nito. Opo, yung sabay-sabay po tayo. Muling nagkatinginan sina Wade at Lynn, tsaka tumango ang lalaki. Then we'll go. Sama-sama tayo. Pagdating sa simbahan, tahimik ang paligid at damang solemnidad ng paligid. Pumasok silang tatlo at naupo sa isang hilera sa bandang gitna. Si Wade sa kanan, si Lynn sa kaliwa, at si Asher nasa gitna nila. Tahimik na nagdarasal ang mga tao. At si Asher,
Habang nakaupo at nakatingin sa altar, ay parang may gustong sabihin. Habang tumutugtog ang organ, bigla itong binulungan si Len. Tita Len, napatingin sa kanya si Len at ngumiti. Bakit? Alam mo po ba, ito po yung pangarap ko dati. Ani Asher sa mahinang tinig. Yung makapagsimba po kasama ng daddy ko at ng mommy ko. Natigilan naman si Len. Napatingin siya kay Wade na nakapikit habang tahimik na nakikinig sa misa. Kahit pang atensyon nito ay nasa misa, batid niya na nakikinig din ito sa sinasabi ng anak. Hinaplos din ito ng marahan ang likod ni Asher. Kahit hindi ko po kayo tunay na mommy, patuloy ng bata. Parang naranasan ko na rin po yung pangarap ko kaya masaya po ako ngayon. Dati po kasi ay kami lang po ni daddy ang nagsisimba. Pero ngayon po ay kasama ka na po namin. Thank you po for making my dream come true. Humigpit ang hawak ni Len sa kamay ng bata. May gumuhit na init sa kanyang puso. Isang tahimik na pagkapuno. Isang payapang kasiyahan. Hindi niya napigilang mapaluha ng bahagya habang nakatingin sa bata. Napansin naman nito ni Wade kaya't marahan siyang yumuko at hinawakan ng balikat ni Asher. Ngumiti naman dito si Asher na para bang sinasabi sa ama na masayang masaya ito sa araw na to. At sa gitna ng misa, habang pinupuno ng dasal ang buong simbahan, ay may isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa gitna ng dalawang taong mahal na mahal niya. Ang dating panaginip ay naging alaala na ngayon. Isang alaala ng pamilya, ng panalangin at ng pag-asa. Mula noon, naging parang tradisyon na para kina Wade, Asher at Lynn ang mamasyal tuwing weekend. Minsan sa park, minsan sa beach, minsan sa mall. Kahit saan basta't magkasama silang tatlo, sapat na iyon para maging masaya ang araw. Isang Sabado, nagplano silang magpunta sa isang amusement park sa labas ng lungsod. Gaya ng dati, si Asher ang pinakamasigla. Halos hindi mapakali sa sasakyan habang sabik na nagtuturo ng mga ride na gustong subukan. Hawak nito ang kamay ni Len habang nakangiting tumatakbo sa direksyon ng ticket booth. Dahan-dahan lang, Asher! Natatawang sabi ni Len habang sinusundan ng bata. Come on, Mama Len, let's go! Tawag ni Asher gamit ang palayaw na ito na mismo ang nagbigay sa kanya. Narinig ni Wade na tinawag siyang gano'n ni Asher at hindi mo naman ito nagalit. Sa katunayan ay ito pa nga mismo ang nagtanong kay Len kung talaga bang ayos lang sa kanya na tawagan siya nitong mama. Nang sabi naman ni Len ay walang problema sa kanya. Napatingin si Wade sa kanila. Tila ba may kuryenteng dumaloy sa dibdib nito habang pinagmamasa ng dalawa. Isang batang masayang masaya at isang babaeng hindi nila namamalayang nagiging bahagi na rin ng tahimik nilang mundo. Maya-maya, magkakasama nilang sinubukan ng mga rides. Sa carousel, si Wade ang siyang sumakay kasama ni Asher habang si Len ay kumukuha ng litrato. Sa bumper cars, nagtatawanan silang dalahat habang nagsasagupaan ng malumanay ang mga sasakyan. At nang mapagod, bumili sila ng sorbetes at naupo sa ilalim ng punong may tanawing makulay ang paligid. Masaya si Len at Asher habang magkatabi at pareho na ini-enjoy ang kanilang sorbetes habang masaya nagkukwentuhan at excited din ang nag-share si Asher ng mga bagay na gusto pa nitong subukan kasama sila. Walang kaalam-alam si Len pero si Wade ay tahimik na nakatingin sa kanila. May malambot na ngiti sa labi nito. Yung tipo ng ngiti na hindi rin ito alam kung bakit kusa na lang sumilay. Sa tagal ng panahon, ang mundo ni Wade ay umiikot lang sa trabaho at responsibilidad. Ngayon na ito muling nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Wala itong sinasabi, pero ang puso niya ay payapang kumikirot. Hindi sa sakit, kundi sa tahimik na saya. Nang mahuli ni Len ang tingin ni Wade sa kanila, bahagya siyang nagtaka. Sir, okay lang po kayo? Tanong niya. Mabilis na umiwas ang tingin si Wade tsaka tumikim. Yes, I'm fine. Hindi na lang sumagot si Len at ngumiti na lang pabalik.
Maya-maya habang naglalakad sila palabas ng amusement park, hawak pa rin ni Asher ang kamay ni Lynn. Pero sa pagkakataong ito, inabot niya ang isa pang kamay kay Wade. Daddy, hawakan mo rin ang kamay ko. Para mukha pa rin po tayong family gaya po ng iba. Inosenteng sabi ng bata. Tila may kung anong humuplos sa puso ni Wade. Hindi ito nag-atubali. Hinawakan nito ang kamay ng anak at sabay-sabay silang naglakad. Magkakabit ang mga kamay at parang isang tunay na pamilya. At habang pinagmamasdan nito ang maliit na kamay ng anak, hindi na nito napigilan ang muling pangiti at hindi nito sinadya ang ngiting iyon. Basta bigla na lang itong napangiti. Sapagkat sa mga sandaling yon, alam nitong kahit hindi ito planado, masaya sila. Tahimik, kumpleto. Parang may kulang na bahagi sa puso ni Wade na unti-unting napupuno. Tahimik ang buong opisina habang abala naman si Wade sa pagbabasa ng ilang mahahalagang dokumento sa kanyang mesa. Suot niya ang karaniwang itim na long sleeves at nakaayos ang buhok gaya ng palagi. Ngunit sa kabila ng profesional niyang itsura, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ngayon. At hindi ito nakaligtas sa paningin ng kanyang matagal ng kaibigan at business partner na si Martin na pumasok sa opisina dala ang ilang papeles. Uy, bungad ni Martin habang isinasara ang pinto. Gusto mo bang i-share sa akin kung anong meron? Napatingin si Wade mula sa papeles. Anong meron? Lumapit si Martin at umupo sa upuan sa harap ng mesa ni Wade tsaka ngumiti. Kakaiba ka kasi bro. Iba yung araw mo ngayon, parang mas magaan. Hindi na yung usual na Wade na laging seryoso. Laging may problema sa noo. Napakunot ang noo ni Wade ngunit bahagyang napangiti. Exaggerated ka naman masyado. Naku, hindi ah. Get ni Martin sabay sabing, Teka, may nangyari ba over the weekend? Nagbakasyon ka ba? Or bigla itong ngumiti ng malisyoso? May babae na ba sa buhay mo? Napailing si Wade habang tumatawa ng mahina. Walang babae, ano ka ba? Anak ko lang. Si Asher? Tanong ni Martin at bahagyang nagulat pero interesado. Tumango si Wade. Masaya kasi siya nitong mga nakaraang linggo. Laging excited. Laging may kwento. Lagi siyang nakangiti. Napangiti rin si Martin. That's good to hear. Pero hindi lang siya yung masaya bro, kahit ikaw ramdam na ramdam. Humingi ng malalim si Wade tsaka tumingin sa labas ng bintana ng opisina kung saan tanaw ang abalang lungsod. Malaki ang naging tulong ni Lynn. Si Lynn? Tanong ni Martin na naguguluhan. Yung bagong yaya ni Asher. Siya yung nag-alaga sa kanya ng mga panahong. Alam mo na, wala akong oras. Napalapit agad sila ni Asher sa isa't isa. At ewan ko ba, siguro dahil doon, napalapit na rin siya sa akin. Napahilig si Martin sa kinauupuan na tumango. Kaya pala, iba talaga pag may tao kang maaasahan hindi lang sa trabaho, kundi pati sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan na mag-isa. Hindi ko naman inaasahan. Seryosong sabi ni Wade. Pero dumating siya. Dahil sa kanya, nakita ko yung mga pagbabago kay Asher. Mas open na siya ngayon, mas expressive, at mas ramdam ko na masaya siya. Napangiti si Martin habang tumitingin sa kaibigan. Mabuti na lang at dumating siya sa buhay niyo. Matagal-tagal na rin kitang hindi nakikitang ganito. Lalo na yung inaanak ko. Grabe, ibang-iba talagang glow ng bata ngayon. Kaya masaya ako para sa inyong mag-ama. Napatingin si Wade kay Martin. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Sa isip-isip niya tama si Martin. Dumating si Lynn sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero ang epekto nito sa kanila hindi niya maitatanggi. She saved us in ways I can't even explain. Hindi man niya masabi ng malakas, sa loob-loob niya ay nagsimulang mabuo ang isang bagay. Isang bagong damdamin na hindi niya alam kung paano ang tatawagin, pero sigurado siya sa isang bagay. He is also very thankful. Makulimlim ang langit, tila malapit ng umulan.
Walang ibang tao sa paligid. Tanging ang huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang maririnig. Dumaan si Wade sa may hanay ng puntod. May dalang puting lilies na paboritong bulaklak ng kanyang yumaong asawa. Tahimik siyang lumakad, halos mabagal ang bawat hakbang. Huminto siya sa harap ng isang marmol na lapida na may nakaukit na pangalan ng babaeng minsan niyang minahal ng buong buo. Maingat niyang nilagay ang mga bulaklak sa harap ng lapida. Sandali siyang nanatiling tahimik. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Bahagyang basag ang kanyang tinig. "Hi, love." Napalunok siya at inangat ang tingin sa langit. Parang pinipigilan niya ang sariling maging emosyonal. Pero baka sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin. "I'm sorry. I know it's been a while. I should have come here sooner." Napayuko siya, saka lumuhod sa harap ng puntod. Pinagmasdan niya ang lapida na para bang inaabot ang alaala ng kanilang nakaraan. "Asher, he's grown so much. You wouldn't believe how much he's changed. He smiles more now, laughs more, and talks about things that I never thought I'd hear from him again." Napangiti siya ng bahagya habang pinipilit alalahanin ang mga nakaraang linggo. "And there's this woman, her name's Lynn. She came into our lives unexpectedly, but somehow she managed to bring life back into our son. He's happy because of her. He's finally acting like a kid again." Tumigil siya saglit. Tinapik ang sariling palad sa kanyang tuhod na para bang pinipilit ang sarili na hindi maiyak. "And I guess I'm changing too." Dahan-dahan siyang umiti pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. She's kind, patient. She treats Asher like her own. And honestly, sometimes I wonder if you're watching us from up there. If you're smiling, seeing him happy again. Seeing me, trying again. Napatingala siya sa langit, tila nakikipag-usap sa hindi nakikitang presensya. "I know I've messed up. I've been too focused at work, too afraid to deal with grief. I shut everyone out, including him. But Lynn, she helped me open my eyes. She helped me see our son again, not just as a responsibility, but as a blessing." Nangingilid ang luha niya sa kanyang mata pero pinunasan niya ito agad. "We're doing okay now. And I hope that makes you happy. Wherever you are. I hope you're watching us and feeling peace. Knowing that our boys, we're finding our way." Tumayo si Wade at marahang hinaplos ang gilid ng lapida. Tahimik lang siya sandali bago muling nagsalita. "Thank you for giving me Asher. And thank you for loving me. Even if I didn't always know how to show it back. I won't make the same mistakes again." Sa huling pagkakataon, gumiti si Wade at tumango. "Rest well, love, and watch over us, especially him." Tumalikod siya at nagsimulang lumakad paalis. Pero bago tuluyang lumayo, muli siyang lumingon sa puntod. Sa kanyang mata, may kapayapaan. Sapagkat sa wakas, na ibabahagi na rin niya ang bagong kabanata ng kanilang buhay. At habang papalayo siya, isang malamig na hangin ang umihip, tila yakap ng alaala. Pagkabukas ng pinto, maingat na pumasok si Wade sa loob ng bahay. Mabigat ang hakbang at talatang pagod na pagod. Ang suot niyang coat ay hawak niya na lamang at ang kanyang mukha may bahid ng pagod. Hindi lamang mula sa trabaho kundi mula rin sa emosyonal na bigat ng araw na iyon. Paglapit niya sa sala, naabutan niyang gising pa si Lynn, nakaupo sa sofa habang may hawak na libro. Nang makita siya ni Lynn, agad itong tumayo. "Sir?" Malumanay na sabi ni Lynn habang papalapit sa kanya. "Akala ko po ay kanina pa kayo nakauwi." Huminto si Wade sa tapat ni Lynn, inilapag ang coat sa isang silya bago tumingin sa babae. "Where's Asher?" Tanong agad ni Wade. "Natutulog na po siya." Sagot ni Lynn sabay ngiti. "Maaga ho siyang napagod. Naglaro kasi kami kanina sa garden kaya hindi niya na po nahintay ang pag-uwi ninyo." Tumango si Wade at lumingaling ang saglit, tsaka naupo sa sofa habang pinisil ang sentido niya. "Gusto niyo po ba ng maiinom, sir?
Alok ni Lynn. Napansin ang pagod sa mukha ng lalaki. Yeah. Tumango naman si Wade at tumingin sa babae. Ikuha mo ako ng wine please. Tahimik na tumango si Lynn. Tsaka nagtungo sa kusina. Ilang saglit lang bumalik na ito na may dalang bote ng wine at isang baso. Tahimik ito nagsali ng wine sa baso at inabot sa kanya. Thanks. Mahinang sabi ni Wade bago lumagok. Tahimik silang nagtagpo ng tingin. Ang akala ni Lynn ay wala na itong sasabihin kaya naman ay nagpaalam na sana siya para magtungo na sa kanyang silid. Ilang segundong lumipas bago muli nagsalita si Wade. Mababa ang tinig. I visited her today. Hindi na kailangan linawin pa kung sinong tinutukoy niya. Alam na Lynn. Asher's mom. Tahimik lang si Lynn at nakikinig tsaka dahan-dahan itong naupo sa pang-isahang sofa. It's been 7 years. Tuloy pa ni Wade. Years since she passed. For some reason today felt like the right time. I told her about Asher. About how much he's changed. Napatingin siya sa baso. Tila may kinakausap sa ilalim nito. I told her he's laughing again. Talking more. Dreaming. He wasn't like that before. Lalo na noong nawala ang lola niya. Lagi na lang siyang malungkot. And I guess, so did I. Tumingin si Lynn sa kanya. Napansin ang bigat ng lungkot sa kanyang mga mata. Masaya na po siya ngayon, sir. At dahil po yun sa inyo. Dahil yun sa pagmamahal mo sa anak ko. Malambing na sabi naman ni Lynn. You should be proud. Napangiti si Wade ng matipid, pero may lungkot pa rin. I am, bulong niya. But I'm also grateful because I know it's not just me. It's you. You being here changed something in him. And also in me. Hindi agad nakasagot si Lynn. May kakaibang katahimikang bumalot sa pagitan nila. Sa isang iglap tila parehong napaisip. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita si Lynn. Maingat, parang pinipiling mabuti ang mga salita. Alam ko pong kung ano ang nararamdaman niyo dahil tulad niyo ay nawalan din ako. Nawalan ako ng anak. Napalingon si Wade. Nagulat. Pero hindi na nang himasok. Hinayaan niyang magpatuloy si Lynn. Magdadalawang taon pa lamang po siya noong nawala siya sa akin. 2 araw bago ang kaarawan niya. Kinuha na siya sa akin. Mahina nitong sabi. Nagkaroon siya ng sakit. At ang dahil naging abala ako sa trabaho ko, hinayaan ko ang kanyang amang mag-alaga sa kanya. Subalit pinabayaan niya ang anak namin. Hinayaan niya na may hindi magandang mangyari sa kanya. One moment, he was laughing. And the next, he wasn't. Napabuntong hininga si Lynn. Pilit pinipigilang mangilid ang luha. I held him in my arms. And I kept telling him everything was going to be okay. Even when I knew it wouldn't be. Tahimik si Wade. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pero ang mata niya ay puno ng pagkaunawa. Hindi niya kailangang magsalita para sabihin nararamdaman niya ang sakit ni Lynn. Ilang taon din ako nagsisi. Ilang taon din ako nakalugmok dahil sa kanyang pagkawala. Kahit pa naipakulong ko na ang kanyang ama dahil sa kapabayaan niyo. Hindi pa rin yun naging sapat para kahit pa paano mabawasan ang sakit na nadarama ko. Dagdag ni Lynn. I tried to move on. I did everything to fill the silence he left behind. But it never really goes away. No, it doesn't. Sabay ni Wade. You just learn to live with it. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong may luha, parehong may sugat na pilit nilang tinanggap sa katahimikan ng gabi. Alam niyo sir, noong una, iyon ang dahilan kaya ganun na lang ang pagmamahal ko sa anak mo. Sabi ni Lynn. Nakikita ako sa kanya ang anak ko. And somehow, loving your son makes me feel like I'm still a mother. Ngumiti naman si Wade. And you've been more than a mother to him. More than I never thought possible. Sa labas, maririnig na ang mahinang patak ng ulan. Para bang ang langit mismo ay nakikiusap na hilumi ng mga pusong sugatan.
At sa gabing iyon, sa gitna ng pagod, kalungkutan at mga alaala, nakahanap sila ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi bilang dalawang tao magkalayo sa mundo, kundi bilang dalawang kaluluwang parehong naghahanap ng panibagong simula. Sa paglipas ng panahon, unti-unting mas lumalim ang samahan ni Wade, Asher at Lynn. Halos hindi na mapaghiwalay ang tatlo sa mga simpleng sandali. Pagluluto ng hapunan, panonood ng cartoons tuwing gabi, pagbibisikleta tuwing linggo. At kahit ang simpleng pag-aaral ni Asher ay hindi na naging mabigat dahil naroon si Lynn na laging gumagabay. Mas naging bukas si Wade, hindi na ito yung dating laging abala, laging seryoso. Sa bawat tawa ni Asher parang natutunaw ang kanyang pagod at sa bawat ngiti ni Lynn, tila unti-unting gumagaan ang puso nitong matagal nang binabalot ng lungkot. Naging komportable na rin si Wade na iniwan muna si Asher kay Lynn tuwing kailangang lumipad palabas ng bansa para sa business trips. Hindi na siya kinakabahan o nag-aalala tulad ng dati dahil alam niyang walang ibang makakapag-alaga sa anak niya ng kasing buo at tapat ni Lynn. Ngunit isang araw, habang nasa gitna siya ng business meeting sa ibang bansa, maayos na nakaupo si Wade sa mahaba at eleganteng conference table. Ang mga kasamahan niya ay abalang-abala sa pag-uusap tungkol sa expansion plans ng kumpanya sa Southeast Asia. Tahimik siyang nakikinig. Pinapakita ang kanyang profesionalismo. Pero sa loob-loob niya, sabik na siyang matapos ang lahat at makauwi sa anak. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Isang tawag mula sa unknown number. Napakunot ang noon niya. Hindi niya sana sasagutin ang tawag dahil baka spam or prank call lamang. Pero may kung anong nagtutula kay Wade na sagutin ang tawag na iyon. "Excuse me?" Mahina niyang sabi sa mga kasama, tsaka dali-daling lumabas ang silid habang sinasagot ang tawag. Sa hallway, nanginginig ang kamay niya ang hawak ang cellphone. "Hello? Is this Mr. Wade Delaney?" "Sir, this is St. Joseph Hospital. We're calling to inform you that your son, Asher Delaney, has been admitted again. His liver complication has worsened. He's in a critical condition, sir, and we're preparing for a possible transplant. He'll be needing a donor as soon as possible." Parang binagsakan ng mundo si Wade. "What?" Usal niya. Nanlalaki ang mga mata. No, this can't be happening. He was fine yesterday. Sir, we understand, but this is urgent. We've already contacted his guardian. Miss Lynn is currently with him." Agad siyang nag-scroll sa contacts at tinawagan si Lynn. Ilang saglit pa sinagot ito. "Sir Wade?" Nag-aalala na boses ni Lynn sa kabilang linya. "Lynn, what happened? What the heck happened to my son?" Desperadong tanong ni Wade. Habol ang hininga. "Is he okay? I just talked to him. He was fine. How did this happen so fast?" "Huwag po kayong mag-alala, sir. Andito po ako sa ospital kasama niya ngayon. Ginagawa na nila ang lahat para sa kanya." Pilit na pinatatatag ni Lynn ang boses nito. Kahit ito man ay halos mabuwal sa takot. "Hindi ho siya nagising kaninang umaga. Nang tignan ko siya, sobrang init ng katawan niya, kaya agad ko ho siyang dinala dito. I should have been there. I should have never left." "Wala po kayong kasalanan, sir. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo." Malumanay, ngunit mariing sabi ni Lynn. "Wala ho kayong dapat ipag-alala. Aalagaan ko ho siya habang wala kayo. Hindi ko ho siya iiwan. At ginagawa na rin po ng mga doktor ang lahat." Napapikit si Wade. Ang mga mata ay puno ng luha. Tahimik siyang huminga ng malalim. "I'm coming home. First flight I can get. Tell him Daddy's coming, alright? Please, Lynn, don't let him be alone." "Hindi ko po siya iiwan, sir. Pangako." Pagkaputol ng tawag, agad siyang tumakbo pabalik sa conference room. Nagsabing kailangan niyang umalis kaagad. Hindi niya na ipinaliwanag. Ang puso niya ay nasa Pilipinas, kasama ng anak niyang nasa panganib. Habang nasa biyahe, hindi siya mapakali. Sa eroplano, hawak-hawak niya ang larawan nilang tatlo. Isang sandaling masaya, punong-puno ng pag-asa. At habang pinagmamasdan niya ito, paulit-ulit sa isipan niya ang sinabi nila ng staff ng ospital
tungkol sa kondisyon ng kanyang anak. Matapos ang halos 18 oras na biyahe mula sa bansang pinanggalingan niya, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Wade. Bitbit lang ang kanyang maleta at ang isang pusong pinipigilan ng kabog sa dibdib. Agad siyang dumiretso sa ospital paglapag niya sa Pilipinas. Pagkababa pa lang na sasakyan sa harap ng emergency wing, dali-dali na siyang pumasok. Halos mabangga niya ang ilang staff sa kanyang pagmamadali. Pawisan, pagod at maputla. Pero punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. My son? My son, Asher Delaney, where is he? What room? What floor? Halos pasigaw niyang tanong sa information desk. Tinawag ng nurse ang isa sa mga doktor na naka-duty. Ilang saglit pa ay may lumabas na middle-aged na doktor at tinawag siya. Mr. Delaney? Yes, I'm Wade Delaney. I just arrived. Please tell me where my son is. How is he? What happened? Is he still... Pinutol siya ng doktor at mahinahong tinapik ang kanyang balikat. Calm down, sir. Asher is stable now. The worst part is over. Napahawak sa dibdib si Wade. Halos bumigay ang tuhod sa biglang paglabas ng pag-asa at ginhawa sa kanyang sistema. He's stable? Ulit niya na hindi siya makapaniwala. Tumango ang doktor. Yes, he was in critical condition for several hours, but we were able to perform a partial liver transplant. What? Nalilitong tanong ni Wade. A transplant? You mean someone donated? But how? Who? Napansin ng doktor ang gulat at pagkalito sa mukha ni Wade. Kaya't maingat itong nagsalita. Mr. Delaney, you may not know this yet, but the donor was someone very close to your son. It was Miss Lynn. Nanlaki ang mga mata ni Wade. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Lynn? Halos bulong niya. She donated her liver? Yes. Seryosong tugon ng doktor. A living donor liver transplant. We only needed a portion of the healthy liver, which with the help of modern surgical techniques and strict compatibility testing is now highly successful procedure. Asher's case was urgent, and Miss Lynn was a match. She didn't hesitate to go through all the necessary tests and screenings. Habang pinapaliwanag ito ng doktor, tila ba bumagal ang takbo ng oras kay Wade. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng halos ilang buwan palang dalang kasama, ginawa ang hindi kayang gawin ng karamihan. Ibigay ang sarili para sa kanyang anak. Ang doktor ay nagpatuloy. The liver is a unique organ, Mr. Delaney. It has the ability to regenerate. In living donor cases, a portion of the donor's liver is removed, usually the left lateral segment for pediatric patients, and transplanted to the recipient. Over time, both of the donor's head and the recipient's liver grow back to full size. With proper care, both can live full, healthy lives. Naguluhan, naantig, at hindi pa rin makapaniwala. Napatingin na lang si Wade sa pader. Ramdam niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung iiyak pa siya, sisigaw o yayakap ng kung sino man ang pwedeng yakapin. She didn't tell me anything. Ang tanging nasabi ni Wade na halos hindi malagay sa salita kung gaano siyang ka-thankful dahil sa ginawa ni Lynn para sa kanyang anak. She was determined, muling sabi pa ng doktor. She said she didn't want Asher to suffer. She said kung may kakayahan naman siya na tulungan at mailigtas ang pasyente, hindi niya kailangang maghintay pa dahil kailangan na ni Asher ng tulong. Parang pinukpok ang dibdib ni Wade sa narinig. Gusto niyang makita si Lynn. Gusto niyang makita ang anak. Gusto niyang mahawakan silang pareho at masiguradong ligtas na sila. Can I see them? Halos pabulong ngunit puno ng pakiusap ang kanyang tanong. Of course. Asher is in the recovery ward. Miss Lynn is in the adjacent room. They're both resting now. But you're allowed to visit. Just keep your voice low. Tumango si Wade at sinamahan ng nurse patungo sa recovery wing. Sa ICU siya dinala ng nurse kung saan naroon ang kanyang anak.
Tahimik siyang lumakad papasok. Halos hindi huminga para hindi siya makaistorbo kung sakaling natutulog pa si Asher. Pagkabukas niya ng pintuan, unti-unting sumilip sa kanya ang malamlam na liwanag ng kwarto. Doon nakita niya si Asher, nakahiga, mahina pa rin. Pero may kulay na ang pisngi. May nakasaksak pa ring IV sa braso ng bata. Ngunit mas maayos na ang lagay nito ayon sa nurse na kasama. Lumapit siya ng dahan-dahan sa gilid ng kama ng anak. Ilang segundo pa siyang nakatitig nang biglang gumalaw si Asher. Bahagyang iminulat ang mga mata at nang makilala siya, "Daddy, you're here." Mahinang bulong ng bata, pero puno ng tuwa ang mga mata. Agad na napaupo si Wade sa gilid ng kama at mahigpit na niyakap ang anak. Dahan-dahan para hindi ito masaktan. Napapikit siya habang yakap-yakap ito at hindi niya napigilan ang pumatak ang mga luha niya sa balikat ni Asher. "I'm sorry, buddy. I'm so sorry. I wasn't here when you needed me the most. I should have been with you." Niyakap din siya ni Asher kahit may kahinaan sa katawan. "It's okay, Daddy," sagot ng bata sa mahina ngunit kalmado ang boses. "I understand you had work, but I never felt alone." Lalo pang nadurog ang puso ni Wade sa narinig. Ang anak niyang maliit ay may ganoong lawak ng pangunawa. At higit pa roon, may tapang ito na lampas sa edad niya. "Don't worry about me, Daddy," patuloy ni Asher habang nakatingin sa mata ng ama. "I'm fine now." Napangiti si Wade kahit patuloy pa rin ang patak ng kanyang luha. "Yaya Lynn saved me," dugtong pa ni Asher, tsaka humigpit ng kaunti ang hawak sa kamay ng ama. "The doctor said she donated a part of her liver to me para maligtas ako," sambit ni Asher. Mahinang tumatawa. "She was my superhero, Dad." Napatingin si Wade sa kisame. Pinipigil ang muling pagsabog ng damdamin. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na kamay ng anak niya habang pinupuno ng tahimik na pasasalamat ang buong silid. Sa mga mata ni Asher, naroon ang liwanag ng buhay. At sa bawat tibok ng puso, alam ni Wade na may bahaging ibinigay si Lynn, hindi lamang bastang tagapag-alaga, kundi tagapagligtas. At sa sandaling yon, wala nang mas mahalaga pa sa kanya, kundi ang dalawang taong nagpuno at nagligtas sa buhay niya. Ang anak niyang si Asher at si Lynn na walang pag-aalinlangang isinugal ang sarili para sa bata. Pagkatapos niyang makasama si Asher at tahimik niya na maayos ang lagay nito, tumuloy si Wade sa recovery room kung saan nagpapahinga si Lynn. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng life monitor at banayad na ihip ng air conditioning ang maririnig. Dahan-dahang binuksan ni Wade ang pinto at tumambad sa kanya si Lynn. Nakahiga pa rin at bahagyang maputla, pero gising. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Lynn agad nang umiti kahit halatang may panghihina pa rin sa katawan. Si Wade naman ay tumayo lang muna sa pintuan, parang hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng babae para sa anak niya. Lumapit siya, mabagal, tsaka naupo sa upuang katabi ng kama. Tahimik muna siyang tumingin. Mga matang puno ng emosyon, pagod at hindi masukat na pasasalamat. "I don't even know how to start," mahinang sabi ni Wade, halos pabulong. "But thank you. Thank you for saving my son's life." Ngumiti lang si Lynn. Mahina rin ang boses niya nang magsalita. "Ginawa ko lang kung anong sa tingin ko ay tama. Ayoko kasing makita si Asher na nahihirapan. Hindi ko kayang tiisin yon." Napapikit si Wade. Ramdam niya ang bigat ng kabutihang iyon. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa pagmamalasakit. "But still, you didn't have to do it. But you did. You gave him another chance. You saved his life, Lynn." Muling sambit ni Wade. At sa ikatlong beses ay hindi niya mapigilang mapaluha. "There's nothing I could ever do to repay what you did. But at least let me try." "Hindi niyo po kailangang suklian ang ginawa ko, sir." Ang sabi naman ni Lynn, ngunit mas nais pa rin ni Wade na makabawi. Noong inakala ni Wade na nagpahinga na si Lynn,
Biglang kinuha ni Wade ang telepono sa bulsa at tumawag sa kanyang assistant. I want you to find Lynn's family. Locate them, parents, siblings kung meron. Dalhan mo sila ng bahay at lupa. Yung malapit lang. Somewhere peaceful and safe. Make sure it's fully furnished. Gamitin mo na lahat ng resources. Natigilan si Lynn. Napatingin siya kay Wade na tila nagulat sa narinig. Sir Wade. Nito sa mahinang tinig kaya napabaling sa kanya si Wade at nagsorry kung nagising man siya nito. Hindi mo kailangan gawin yon. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Dahil mahal ko na rin si Asher. Ngumiti si Wade. Ngunit baka sa mukha nito ang determinasyon. Lynn, this isn't payment. This isn't a transaction. Tumigil siya sandali at tinignan ang kanyang mga palad. This is gratitude. This is the only way I know how to show how much this means to me. You gave your liver, a part of you to my son. You gave him life. I could never repay that. A house, a land, that's nothing compared to what you gave me. Napatingin si Lynn sa kanya at unti-unti ay napuno rin ng luha ang mga mata nito. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Wala nang kailangan pang sabihin. Hanggang sa muling magsalita si Wade ng mas malumanay. You didn't just save Asher, Lynn. You brought my son back to life. And somehow you brought light back into my life too. Muli siyang tumingin kay Lynn, this time with something deeper in his gaze. Gratitude, yes, but also admiration, tenderness, and something else that was just starting to form in the corners of his heart. At sa katahimikan ng silid na iyon, sa gitna ng mga sugat na unti-unting naghihilom, may isang panibagong koneksyon na nabuo. Mas matatag, mas malalim, at mas totoo. Makaraan ng ilang araw mula nang lumabas na si Asher mula sa ICU at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng lahat, nakatanggap ng tawag si Lynn habang nag-aayos siya ng gamit ni Asher sa ospital. Napatingin siya sa screen ng cellphone. Ang pangalan ng kanyang ina ang naka-flash doon. Saglit lang ha, Asher. Wika niya sa bata habang hawak ang phone. Tsaka lumabas ng silid para masagot ito. Ma? Bungad ni Lynn. Anak, may dumating dito, mga taong nakaayos. Nagsasabing bibilhan daw kami ng bahay at lupa. Totoo ba ito? May halong kaba at pagtataka sa boses ng kanyang ina. Napahinga naman ng malalim si Lynn. Alam niya na kung saan galing iyon. Opo ma, galing po kay Sir Wade yun. Sa boss ko ho. Ha? Yung boss mo? Gulat ng ina. Bakit anak? Anong ginawa mo at ganyan ang binigay sa atin? Ngumiti si Lynn. Kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. Wala naman po. Gusto lang po niya magpasalamat. Anak, magpasalamat ka rin ng maayos ha? Hindi lahat ay binibigyan ng ganoon. Opo ma. Sagot ni Lynn pero may ngiti sa boses niya. Pagbaba niya ng tawag ay bumalik siya sa loob ng kwarto ni Asher. Naroon si Wade, nakaupo sa tabi ng kama ng anak habang tinutulungan itong lagyan ng tsinelas. Napatingin sa kanya si Wade nang pumasok siya. You okay? Tanong nito. Ngumiti si Lynn. Tumawag lang si Mama. Gulat na gulat sila kasi may pumunta raw sa bahay. Sinabing bibilhin daw sila ng lupa at bahay. That. Sagot ni Wade. Kasya lang. It's nothing. Just a small thing. Nagkibit balikat si Lynn sabay sabi. Maraming salamat daw po. At nagpapasalamat din ako. You don't have to. Sagot ni Wade. You've done more than anyone ever could. Biglang nagsalita si Asher mula sa kama. Hawak ang laruan niyang stuffed dog. Thank you, Yaya Lynn. Aniya sa pangiti. You're my hero. Ngumiti naman si Lynn at lumapit para yakapin si Asher. Ikaw din, baby. Ikaw ang little hero ko. Nang gabing yon, habang nagkakwentuhan sila sa hospital room at nagtatawanan sa mga kwento ni Asher, may tahimik na pagbabagong nangyari sa mga puso nila. Isang pagbabago na hindi nila namalayan ay unti-unti nang nag-uugat. Mas naging malapit sila sa isa't isa.
Si Wade ay madalas ang mapansin ang mga simpleng bagay kay Lynn. Ang malasakit nito, ang kalmadong lakas sa mga mata, ang lambing ng boses nito tuwing kinakausap si Asher, at sa bawat araw na lumilipas lalo itong humahanga. Si Lynn naman, unti-unting napagtanto na ang pagmamahal niya kay Asher ay hindi lamang dahil nakita niya rito ang nawala niyang anak, kundi dahil minahal niya ito bilang siya. Si Asher ang batang may sariling halakhak, may sariling lakas at may sariling kwento. Hindi lang ito bahagi ng nakaraan niya. Si Asher nagsimula ng bagong kabanata sa buhay niya, sa puso niya. At doon sa gitna ng mga simpleng pasasalamat, mga tahimik na pagngiti at mga munting yakap, nagsimula ang lalim ng mga ugnayan nilang tatlo. Ugnayang hindi na lamang batay sa pangangalaga, kundi sa pagmamahal. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unti ang araw-araw na pagtutulungan at pag-aalagaan sa pagitan ni Wade at Lynn ay naging mas malalim pa kesa sa inaasahan. Wala sa plano nilang mahulog ang loob sa isa't isa. Lalo na't ang mundo nila noon ay umiikot lamang kay Asher, ang batang nagdugtong sa dalawang magkaibang daigdig. Ngunit ganun yata talaga kapag ang dalawang pusong sugatan ay pinagtugma ng tadhana sa iisang pag-ibig na totoo. Wala sa kanilang nagsimula agad, walang pagkumpirma, pero naroon ang mga titig na hindi na gaya ng dati. Ang mga katahimikang puno ng damdaming ayaw sabihin, at ang mga haplos na may kasamang pangangalaga na lampas sa tungkulin. Hanggang sa isang araw, naging malinaw sa kanilang katotohanan. Umiibig na sila. Hindi na nila pinigil ang damdamin. Hindi sila umatras. Hinayaan nilang lumaya ang puso at hayaang yakapin ang kaligayahan na minsang ipinagkait sa kanila ng buhay. Isang hapon habang nasa park sila ni Wade at Asher, naglalakad-lakad habang pinapanood ang batang abalang nagpapalipad ng saranggola, biglang nagsalita si Lynn. "Wade," bulong niya. Mahina ngunit buo ang loob. Lumingon si Wade sa kanya at napansin ang lalim ng titig nito. Ngumiti si Lynn, may halong lungkot at ligaya sa kanyang tinig. "Noong una akala ko, kaya ako napamahal kay Asher kasi naaalala ko yung anak ko. Pakiramdam ko pag inaalagaan ko siya, nabibigyan ko ng puwang ang anak kong wala na." Tahimik na nakinig si Wade. Hinawakan nito ang kamay ni Lynn. Nagpatuloy si Lynn. "Pero ngayon it's a different story. I love him, not because he reminds me of my son. I love him because he's Asher. I accepted him as mine, as my own." Hindi na nagsalita si Wade. Tanging ang mahigpit nitong pagkakahawak sa kamay niya ang naging tugon. Isang tahimik ngunit matatag na pagtanggap. Sa puntong yon, pareho na nilang alam na hindi lamang si Asher ay naghilom ng sugat nila, kundi pati silang dalawa sa isa't isa. Paglipas ang panahon, nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-ibig. Walang drama, walang labis na pangako, kundi isang matatag na desisyong mahalin ang isa't isa araw-araw. At dumating ang araw ng kanilang kasal. Isang simpleng seremonya sa isang hardin na puno ng puting bulaklak. May mga luntiang dahon na animoy sumasabay sa ihip ng hangin. Sa gitna ng altar, naroon si Wade na nakaayos sa puting tuxedo. At si Lynn na animoy diwata sa puting bestida. Ngunit ang pinakamatingkad ng ngiti sa lahat ay mula kay Asher. "Yay! Mommy and Daddy are getting married!" Sigaw nito habang kumakaway sa mga bisita. Suot ang maliit na tuxedo at may hawak na basket ng petals. Tumatawa naman ang mga bisita habang masayang inihahagis ni Asher ang bulaklak sa aisle bago pa magsimula ang seremonya. Isa siya sa pinakamasaya sa lahat at hindi maitatanggi na sa puso ng batang ito nabuo rin ang pangarap na minsang pinangarap niya na magkaroon ng isang buong pamilya. At nang magsumpaan na ng pagmamahalan sina Wade at Lynn sa harap ng altar, hawak-hawak ni Asher ang kamay nilang dalawa. Sabay-sabay silang umiti. Ang mag-asawa at ang anak na naging tulay sa kanilang muling pagbangon. Sa wakas, nabuo nila ang pangarap nila. Hindi na magkahiwalay, kundi nang magkakasama. Kung bago ka pa lang,
lang sa channel na ito, Ate Jane TV. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!